guys, good afternoon. Kumusta ang lahat guys? So for today's video, andito lang tayo sa labas ng bahay. Dito sa likod. Sa likod bahay. Kasi nasa likod tayo. And nasa halat tayo ng dagat. Nagpapahangin lang kasi hapon na. Paggabi na guys. Kasi ito yung favorite time ko of the day. Yung panoorin ng sunset. And pakapi-kapi. Actually yung kape nasa likod. Nasa likod ng camera. Ginawa ko stand ang coffee cup. But yeah, dito ako sa likod guys. Very relaxing pag nasa tabing dagat, no? Tapos malawak yung na aabot ng iyong paningin. Tapos parang basta nawawala ang iyong mga stress sa buhay saglit. Kasi papasok sa bahay, babalik yung mga nagbibigay ng stress. Hindi yung pamilya, yung mga problems and everything. But yeah, plano ko sana magkakanta-kanta dito gamit yung maliit ko na speaker with 2 microphones, but then natutulog si asawa and then yung bedroom namin yan yung dito banda, so maririnig niya, ayaw pa naman niya yung maingay pag natutulog siya, but itong tunog ng waves relaxing sa kanya, kaya kung naririnig niya yung tunog ng hampas ng ng alon. Kasi malapit kami sa yung room namin, yung bedroom namin malapit sa dagat. So, nakakatulog siya. Nakakatulong yung alon. And then kanina, nag-drive kami. Super init. Guys, ang init kanina. Ewan ko, anong degrees ng Fahrenheit or Celsius. Basta mainit kanina guys. So, nag-decide si asawa na bumili ng smoothie, yung shake ba. Bumili kami yung favorite namin na mixed berries na shake. Malapit lang dyan lang, so nag-drive lang kami saglit. Tapos mainit talaga, so parang siyang talagang isasak in yung energy mo ng init. Tapos inantok siya. After niya kami nag-take out lang kami ng drinks namin, ng smoothie. So tinake out lang namin and then dito namin ininom sa bahay kasi syempre aircon, hindi yan nabubuhay po walang aircon. Pero yes guys, pag after namin mainom yung smoothie, naantok na siya guys. Pero nagpabili din ako kay Kuya Archie ng Dunkin Donuts kasi nag-crave sa asawa ng mga sweets. Oo. So para at least kasi bukas Sunday. So for sure pag walang pasok, parang nalilazy ba ako ba? Hindi akong kumugawas sa balay, hindi akong mag-drive, gabi na mag-init. So at least bukas Sunday, ulam na lang yung lutuin ko. Tapos kung maghahanap yung asawa at ang mga bata ng mga dessert, mga snacks, at least meron ng donuts. Tapos nagpabili din ako ng munchkins guys. And yeah, may lamok na lumilipad-lipad dito. So ayun, mahangin. I like this kind of weather, maaliwalas. Nag-live ako sa Facebook. Saglit lang. Then after ko mag-live ito, nakapag-isip-isip ako na mag-vlog. And yeah, so next week, yung birthday ni asawa, hindi ko alam kung ano yung pinregalo ko sa kanya. Siguro magpa-surprise, na lang ako, cake ba or something. Hindi yan siya mahilig pa-party. Mag-invite kami pero hindi yung malaking party talaga. Oo. Masaya yan pag may inuman, pero may iniinda pa yan ngayon na karamdaman. So I think walang inuman sa kanyang birthday. Hala, tomorrow, kasi today, for sure itong vlog ko na to, late ko to ma-upload. Kasi ganyan ako, nagva-vlog, pero late ko naman ma-upload. Today is February 24. So, yung friend ko si Annabelle, mag-birthday siya sa 25, which is tomorrow. So, kung ma-upload ko to, maybe tapos na yung birthday ni Annabelle. So, Annabelle, if you're watching this, happy birthday. So, yeah. And si asawa, birthday. I know, hindi naman pala, yung iniisip ko ba March? Hindi pa pala bukas yung birthday ni Annabelle, March yung birthday ni Annabelle pala. Okay. Wala ano ba yung iniisip ko? Akala ko bukas, hindi pa pala March, February pa pala. Absent-minded si Mama Chi. But yeah. Pero si asawa. Ang ganda talaga ng guys, view natin. Tingnan nyo. Diba? So medyo low tide siya ngayon. Ayan, low tide siya.
Tapos ito si Kape. Ayan si Kape. Ginawa akong stand ng cellphone. Masarap. Super init kanina. So nag-smoothie kami. Pero anong iniinom ko ngayon? It's okay mag-coffee kasi ano naman, mahangin naman. Pero after ko dito pahangin. Kasi iba pag yung hangin sa dagat nakakalagkit sa sa skin. So kailangan mag half bath. Look at that. Very nice, no? Yung sun. I think magpo-full moon na din. Siguro maybe one of these days na naman tayo campfire. Last month nag-campfire tayo dito, di ba? Tapos yun yung parang bonding namin ng mga bata, ni Happy. Campfire with the s'mores. Ganda yun, no? Narinig nyo yan? Parang may nagkukumbo-kumbo. Nagpo-practice ata sa banda nila. Alam nyo ba guys? May nasunog pala. Parang may in-upload ako na short videos. Diba? Nakita nyo naman siguro yun. Sa mga followers ko. Char, parang maraming followers na. So may sunog dito sa guys, sa Ormoc City, sa Barangay Cobon. And then marami-rami din kasi mga bahay talaga yung nasunog ba. Mga presidential yung nasunog. Tapos may classmate si Natalie, yung anak ko, na nasali yung bahay nila na nasunog. So kawawa pa. That night na may salamat talaga tayo sa mga vloggers, no? Kasi nagla-live sila, so na-update yung mga tao. Hindi late sa balita. So may nag-live from Ormoc updates something, nag-live siya. 3 ata sila. Marami-rami yung nag-live. Tapos nakita ko, grabe, kawawa talaga. Tapos pag kinabukasan, umusbong ulit yung apoy. But yeah, as in, yung napundar nila for how many years, merong in-interview, kinabukasan nag-interview yung vlogger na yun. Kung meron ba silang na salba ng mga gamit. Wala, as in, kung ano yung nakita nyo daw sa kanila, na suot-suot, tapos dala nila yung mga cellphone nila. Yun lang yung meron sila ngayon. So, merong mga tawag nito, nagbibigay ng mga tulong. Yeah. Tapos yung in-interview doon, 20 years silang nakatira doon. Then, sa loob ng 20 years na yun, pinaghirapan nila yung mga gamit na napundar nila. Tapos, sa isang iglap lang, wala nasunog talaga. Yan yung mahirap pag yung trahedya is sunog. Kasi, talagang walang matitira. Kakainin talaga ng apoy. So, it's really sad. So, I hope makabangon sila with the help of the government here in the Ormoc. And I know naman for sure na tutulong yung munisipyo ng Ormoc City, with Mayor Lucy Torres and our Congressman Richard Gomez. Yeah. Nakakasad talaga. Hindi basta-basta yung masunugan guys, no? Hindi talaga. Kasi kami dito yung yung kapitbahay namin, yung sa harap ng bahay namin, nasunugan yan sila last 2022. Or 2022 nasunog. Grabe talaga yun. Tapos natakot kami kasi nafe-feel na namin yung init. Tapos yung sasakyan namin hindi namin nailabas kasi harap lang ng bahay namin yung sunog guys. So nakakatrauma yun. Buti na lang, naagapan agad ng mga bumbero. May tumulong na bumbero from Ormoc dito sa Albuera. Buti na lang, magkalapit lang na munisipyo yung Ormoc. Yeah, tumulong yung nila, fire department. And then naapula yung apoy. Pero yung sa tutor nila yung bahay nila ma'am, nasunog talaga. And then yun din yung mga gamitan nila, nawala, nasunog. So umpisa naman sila sa uno, di ba? Yun. So I hope tayong lahat mag-ingat talaga kasi hindi natin alam ang mangyayari, di ba? Mga aksidente, mga tulad yan, mga sunog-sunog. Buti na lang yung sunog sa Ormoc last the other night is hindi nangyari na late night like midnight kasi kung tulog yung mga tao kasi malakas or ang bilis kumalat ng apoy kasi mahangin daw yung time na yun.
then mga around 8 ata yun, nag-umpisa yung sunog. Actually, yung ibang tao patulog na. Pero puti na lang talaga na, syempre, meron pang mga gising, tapos nakasigaw ng sunog, nakahingi ng tulong. Ganun. So, I hope, no, maka-recover talaga sila ng mabilisan. And, we'll pray for them. And I hope makabigay din tayo ng help. Meron naman tayo mga nanghingi ng, meron mga sectors like the School of Natalie, they're asking for donations para sa mga nasunugan. And I think, yeah, nagbibigay tayo. Like mga personal hygiene, mga ganun, mga school supplies sa mga bata kasi nasunog yung mga school supplies nila. Siguro magbigay tayo. I-update ko kayo guys. Para meron naman tayong makontribute sa lipunan. Diba? So, yeah. We'll update you. I'm gonna update you about that. So, yes guys. Paggabi na. And I still like the ambience. Paggabi na talaga siya. So, that's it for today's video. Saglit lang talaga yung vlog ko. Saglit lang to. And I hope you guys will like and subscribe my channel. Enjoy your weekend. Bye!